po. Kasama nyo nag-isang liga ng katotohanan. Andito na po ang mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Kasunod ng mga karahasan, Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Hindi na pipirmahan ng gobyerno. Pero MILF, iginit na dandil na ang MOA at hindi na mag-renegotiate. Utos ng AFP, pulbusin ang puwersa ng MILF sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Panibagong bakbakan sumiklab sa Sharif Agwak, Maguindanao. 31 MILF na kasama umano ni Commander Bravo sa pag-atake sa mga bayan sa Lanao del Norte, sumuko. Commander Bravo, formal nang sinambahan ng patong-patong na reklamo. Traidoran sa hanay ng MILF, ibinabala ng AFP dahil sa 5 milyong pisong patong sa ulo ni Bravo. Pananalasan ng bagyong Karen, ramdam na ramdam sa Hilagang Luzon. Manila Mayor Alfredo Lim at dating Pangulong Erap, naghiwalay na ng landas. Will not miss him. At sa Japan, 30 pulis hindi umubra sa isang makulit na unggoy. Sa gitna ng mga sumiklab na karahasan sa ilang bahagi ng Mindanao, ay na munang pirmahan ng gobyerno ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Pero ayon kay Press Secretary Jesus Dureza, bukas pa rin ang gobyerno sa posibleng renegotiation sa kasunduan. Sinabi rin ng Executive Secretary Eduardo Ermita na dismayado si Pangulo Arroyo sa umunoy patraidor na pag-atake ng MILF. Dahil daw sa mga karasang inihasik ng rebelding grupo sa iba't ibang lugar sa Mindanao, lalong lumabo ang pag-usad ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Hindi rin daw nagugustuhan ng Pangulo ang umunoy kawalan ng kontrol ng liderato ng MILF sa kanilang mga tauhan. Pero si MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal, nanindigang wala nang dapat pag-usapan pa sa MOA dahil done deal na ito para sa kanila. Para sure concern, it's done deal. Na-initial na eh. Tapos. President Gloria Macapagal Arroyo is angered and deeply frustrated by the treacherous acts committed the Demora Islamic Liberation Front that is now cladded the process. Sa darating na Biyernes na sana muling didinggin ng Korte Suprema ang oral argument sa petisyong humaharang sa pagpirma ng gobyerno sa MOA. Pulbusin na mga nagpasimuno ng gulo sa ilang bayan sa Mindanao. Yan po ang utos ni AFP Chief of Staff Alexander Yano. Paniwala naman ng isang opisyal na militar, malapit na nilang maabort si Commander Bravo dahil daw sa 5 milyong pisong patong nito sa kanyang ulo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Hindi napigilang manggigil ni Defense Secretary Gilbert Teodoro nang masilayan ang bangungot na iniwan ng mga rebelding MILF sa Kulambugan, Lanao del Norte. Walang justification whatsoever. Tomorrow, it firms up yung aking resolve na dapat maaresto yan at humarap sa taong bayan. Malinaw ang direktiba ng militar. To destroy and get them. No? There are no restrictions as far as we know. They are no longer covered by any ceasefire agreement. Sa ilalim kasi ng GRP-MILF ceasefire agreement, kailangan may koordinasyon at bumusina muna ang militar at ang MILF kapag papasok sa kampo na isa't isa para maiwasan ang bakbakan o mga misencounter. Umiiral pa rin ang ceasefire sa ngayon pero paliwanag ni Yano, pursuit operations o paghahabol sa mga sangkot sa mga pag-atake ang ginagawa ng militar, kaya hindi ito sakop ng probisyon ng tigil putukan. We are running after the perpetrators. So anybody who wants to join and support the group, then I think it's very hard to distinguish. Nilinaw naman ni Yano na hindi buong MILF ang kanilang target, kundi ang mga sangkot lang sa pagsalakay sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato at Sarangani. At kasabay ng deklarasyon ng obensiba, pumormang sasabak na sa gera ang mga bagong graduate na miyembro ng PNP Special Action Force. Kahit umuulan, tuloy sa pag-alis ng 5th Battalion ng SAF patungong Lanao para tauhan ang mga mahalagang instalasyon doon at tumulong na rin sa paghuli sa mga rebelde. Pero bukod sa mga pulis at sundalo, palaban na rin ang isang grupo ng sibilyan na kung tawaging Ilaga. Tila nga muling nabuhay ang grupo na nakipaglaban sa MNLF ni Nur Miswari noong dekada 70. Ang grupong minsang pinamunuan ni Norberto Manero na kilala bilang Commander Bukay. Nais ko pong ipaalam sa buong sambayanan ng Pilipinas na ang kaharap ninyo ngayon
ay ang mga orihinal at anak na nag-orgisya ng grupo ng mga ilaga dito sa Mindanao. Pero hindi lang daw ang mga operatiba at sibilyan ang dapat katakutan ng mga kilabot na MILF commander ayon sa AFP. Nariyan din daw ang mga kapwa nilang rebeldeng posibleng magkanulo sa kanila, kapalit ng tigli 5 milyong pisong patong sa ulo ni Umbra, Cato at Bravo. Babala ng mga otoridad, minsan na itong nangyari at yan daw ang dahilan kung bakit isa-isang nalagas ang mga poste ng Abu Sayyaf. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Binatikos ng mga lokal na opisyal ng Lanao del Norte ang anilay mabagal na pagresponde ng AFP sa pag-atake ng MILF at sa sama ng loob ng brigade commander ng probinsya. Naluha po ito sa gitna ng pulong. Saksi si Maki Pulido. Isag-isa ka pong sundalo! Hila ka! Adlaw nga! Alert! Alert! Sundalo! Isag-isa ka pong nagbays-bays! Wala! Yun, ma'am! Yan ang sentimiento umano ng mga taga-Lanao na isinumbat ni Congressman Barf Belmonte sa militar sa ginanap na pulong kanina dito sa Iligan City. Nagkulang na nga raw ang militar sa pagbabantay, 7 oras pang tinagal bago sila rumesponde ng salakayin ng MILF ang bayan ng Kolambugan. Ikinagalit ito ni Brigadier General Mark Anthony Sutnet, commander ng 104th Brigade na may sakop sa Lanao del Norte. Nakikita namin sa taas na nandun yung mga hostages. Kung pumasok kami, anong mangyayari? Ito ang sinasabi namin na damip you don't. Habang nagsasalita, naluha na sa sama ng loob si General Sutnet. I was expecting na sasabihin niyo sa amin na thank you, 104th Brigade, for protecting Iligan City. I was not expecting na sabihin niyo ang inyong military hindi nagpo-protect. I accept full responsibility of what's happening in the now. But don't tell that your AFP is not moving. That is acceptable. General? Nagpalamig lang sandali sa labas ang general at pagbalik ng conference room, nagsorry sa isa't isa ang magkabilang panig. Sorry sir, hindi ako nag-walk out sir, but hindi ko mapigilan na umiyak. Ayaw ko makita ng mga sundalo ko na umiiyak ako. Pero hindi dyan nagtapos ang singilan. Hinaing ng mga city councilor kung hindi raw ibinalik sa MILF ang mga kampong nabawi na noong all-out war noong taong 2000, hindi na raw sana makapanggugulo ang mga rebelde. If we are not tolerating the existence of these rebel organizations, hindi na sana nangyari ito ngayon. Why don't we adopt the search and destroy policy? Maingat ang sagot ni Secretary Chodoro. Our policy is very clear at this point in time. There is a peace talk which we must uphold. Mula Iligan City, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Patong-patong na reklamo ang ikinasa ng mga otoridad kay Commander Bravo, ang tinutulong promotor sa mga pagsalakay sa ilang bayan ng Lanao del Norte. Pero hindi pa rin daw ito susuko ng liderato ng MILF sa mga otoridad. Gayunman ngayong gabi, sumuko ang 31 tauhan ni Bravo matapos umano usigin ng kanilang konsensya. Saksi si Michael Fahati. Sila ang 31 nagpakilalang membro ng MILF na kabilang daw sa pagkubkob sa mga bayan ng Lanao del Norte. Sumuko sila sa militar ngayong gabi kasama ang mismong commander ng 2nd Battalion ng MILF na si Commander Alvin Conto. Kwento nila, hindi raw nila masikura ang kalupitang iniutos umano ni Commander Bravo na kapag nanlaban ng mga sibilyan, dapat itong patayin, babae man o bata. Si Commander Bravo rin daw ang nag-utos na kubkubin ang mga bayang sinugod kamakailan kasunod ng naunsaming pirmahan ng MOA o non-ancestral domain. Kasi ang ipinilitaw nila ay maganda talaga ang programa ng MILF. Ito pala ay hindi maganda dahil pumatay ng tao. Nila, totoong disbayado ang mga rebelde sa kinahinatnan ng kasunduan. Dalo't pinakuan daw sila ng otomatikong trabaho sa BJE Military Force at sahod na tibaba sa 30,000 piso kada buwan, oras na maaprubahan ng MOA. Ayon sa militar, malaking dagok daw ito sa liderato at kaso ni Bravo dahil magsisilbing saksi ang 31 na legal na proseso. Kaninang hapon, naisa pa na ng PNP CIDG Region 10 ang 33 reklamo ng murder, 3 frustrated murder, arson at robbery laban kay Bravo at 89 na iba pa sa Provincial Prosecutor's Office ng Tubod, Lanao del Norte. Yung sa murder cases, medyo nadiliran tayo sa release ng death certificate. So
So isa ito sa documentary evidence na kailangan natin. But very soon we'll be filing series of cases. Isa-isang pinuntahan ng PNP-CIDG ang mga saksi upang makabuo ng matibay na ebidensya para sa mga kaso. Isa rito ang kaanak ng namatay na Kapko at isang taong gulang na anak nito na napatay umano ng mga sumugod na MILF. Hinusted nila lahat kami. Tapos pinatay nila ang mga kasama namin hosted. Pati mga bagong panganak, dinala. Pero kung ang liderato ng MILF ang tatanungin, maling hakbang di umano ang pagkasampa ng kaso laban sa kanilang mga commander. It would not help the peace process, the negative approach as far as the peace process is concerned. It would embolden the people like Bravo and Americato to do their things. Hindi rin daw sila tatalima sa mga kautosan ng gobyernong isuko, sina Commander Bravo at Cato, dahil may sarili silang prosesong sinusundan bilang isang revolutionary organization. Michael Pati ng inyong saksi. Samantala, umabot na sa bayan ng Sharif Agwak sa Maguindanao ang sagupaan sa pagitan ng militar at ng MILF. Nagsimula ang bakbakan ng matsyempohan ng mga nagpapatrolyang sundalo, ang mga tauhan ni MILF Commander Umbra Cato. Saksi si Chino Gaston. Dito naman sa Sharif Agwak sa Maguindanao, sumiklab ang bakbakan ngayong araw matapos ang paglusob ng MILF sa ilang bayan ng Lanao del Norte at North Cotabato. Ang mga sundalong ito, nadatna ng GMA News na hinaharas ng mga sniper ng kalaban. Pero sa gitna ng panganib, nakuha pa rin nilang magbiruan. Crash pa naman ko. Pre. Hi. Crash pa naman ko. Gumamit ng mortar at howitzer ang militar para itaboy ang tinatayang 30 rebelde sa barangay Tapikan. Pagdating ng hapon, pinaulan na ng bomba ng mga eroplano ng Air Force ang kuta ng mga rebelde. Ayon sa militar, nagsimula ang bakbakan Martes pa ng hapon na magkasalubong ang mga nagpapatrolyang sundalo at ang mga tauhan ni MILF Commander Umbra Cato. Sugatan ng isang Second Lieutenant Bautista. Sugatan rin daw, ayon sa militar, si Commander Cato at patay ang dalawa niyang kasamahan. Damay din ang dalawang bata na sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala. Dahil sa gulo, napilitang mag-alsa balutan ang mga residente. Tropa yun Mga tauhan din daw ni Umbra Cato sa 105th Base Command ng MILF ang nakasagupan ng militar sa Kabuntalan, Sharif, Kabunsuan. Kulang-kulang kalahating oras lang ang itinagal ng enkwentro. Mula sa North Cotabato, Chino Gaston ang inyong saksi. Sa Metro Manila naman, pinaigdigan seguridad sa matataong lugar bilang bahagi ng pinatutupad na full alert ng NCRPO. Sa mga istasyon ng MRT, mas maigpit ang security inspection sa mga pasahero. Kinakapkapan ang lahat ng pumapasok. May naka-standby ring K9 unit sa mga istasyon. Itatasan na rin ng Department of Transportation and Communications ang lahat ng land, air at seaport sa buong bansa na maging alerto sa posibleng sympathy attacks. Paalala rin ni DOTC Secretary Leandro Mendoza sa lahat ng bus station, maigpit ay patupad ang no inspection, no entry policy. Sa ibang balita, dahil sa umano yung marahas na takeover sa Dialco Slaughterhouse, tinanggal na bilang presidente at miyembro ng Pwersa ng Masang Pilipino si Manila Mayor Alfredo Lim. Pero ayon kay dating Pangulo Estrada, hindi nila mamimiss ang tinaguriang Dirty Hari ng Maynila. Darito ang report. Ang bayolenteng pagbuwag sa raling ito ng isang konsehal ng Maynila ang dahilan daw kung bakit maghihiwalay na ng landas sa politika sina dating Pangulong Joseph Estrada at Manila Mayor Alfredo Lim. Ayon kay ERAP, hindi nagustuhan ng kanilang partidong Pwersa ng Masang Pilipino o PMP ang marahas umanong takeover sa Katayan ng Baboy na pinatatakbo ng pamilya ni Manila Councilor Dennis Alcoreza. Kaya naman humantong na sila sa desisyong tanggalin na bilang presidente at miyembro ng PMP si Mayor Lim. Si ERAP ang founder ng partido. Hindi dapat gawin ng kahit na isang miyembro ng partido yun. Tumanggi magsalita si Lim hinggil sa issue. Pero sa sulat na ipinadala niya kay ERAP, sinabi niyang nagbibitiw na siya sa partido. Nagpasalamat din siya kay ERAP sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya. At bilang panghuli, tiniyak ni Lim na kahit wala na siya sa partido, mananatili siyang isang oposisyon. Pero mapagkumbaba man ang liham ng alkalde, ito ang sinabi ni ERAP ng tanungin kung malaki bang kawalan sa partido si Lim. Will not miss him. Para sa saksi, ako, Susan Enriquez, nag-uulat.
At sama-sama nating saksihan, ilang probinsya sa Northern Luzon, bugbog sarado sa hagupit ng Bagyong Karen. Palasyong opisina ng mataas na kapulungan ng Egyptian Parliament nasunog. Makulit na unggoy. Dalusutan ang mahigpit na security sa isang istasyon ng tren sa Japan. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi. Nananatili ang lakas ng Bagyong Karen habang bumabalik sa direksyon ng Balintang Channel. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 3 sa Northern Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Group of Islands at Calayan Group of Islands. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Benguet at La Union. Signal number 1 naman sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan at Zambales. Huli pong namataan ng pag-asa ang Bagyong Karen, 155 kilometro hilaga-hilagang kanluran ng Lawag City. Taglay po nito ang lakas ng hanging umaabot sa 140 kilometro kada oras at kumikilo sa bilis na 15 kilometro kada oras sa direksyong hilagang kanluran. Patuloy na pag-iibayuhin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-uulan sa western portion ng Luzon. Isa po ang lalawigan ng Ilocos Norte sa mga lalawigang binayo ng Bagyong Karen at dahil sa tindi ng pag-ulan, nagmistulang ilog ang ilang palayan. Saksi si Tina Pangliban Perez. Saksi si Jaime Tumamaw kung paanong humingi ng tulong ang kuya niyang si Dionisio habang tinatangay ito ng rumaragas ang Pantas River sa San Nicolas. Sinuong daw ni Dionisio ang tumataas ng ilog para kumuha ng pakain para sa mga alagang hayop. Di pa natatagpuan ang kanyang kuya pero tanggap na raw ni Jaime ang sinapit nito. Bigla naman nawala, ma. Nawala na. Sana ipaalam niya lang sa kung sino-sino para makarating sa amin para hindi kami mahirapan na maghanap sa kanya. Napasugod naman sa Kapitolyo ang mayor ng Sarat para humingi ng tulong sa pagsalba sa ilang bakat kambing na naiwang nakatali sa isang maliit na isla roon. Isang rubber boat ang mabilis na ipinadala. Dahil sa buhos ng ulan, nagmistulang ilog ang ilang palayan. Halos kalahating milyong piso na ang pinsala sa palay at mais. We have a problem and it's probably affecting the rice enhancement program. Mahigit 4,000 bahay sa 12 bayan at syudad sa Ilocos Norte ang lubog na rin sa tubig. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada kabilang na ang Mandaloque-Sagpatan Provincial Road. Bagamat wala pa namang problema sa komunikasyon at supply ng tubig, patay-sindi na ang kuryente rito. Mula sa Ilocos Norte, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Milyon-milyong pisong halaga ng pananim ang napinsala ni Bagyong Karen sa lalawigan ng Cagayan. Kabilang sa mga nasira ang mga palayan at maisan sa ilang bayan. Natili namang brown out sa ilang bahagi ng Cagayan. Nagkalat din ang mga nagtumpahang puno at poste sa mga kalsada. Sa ilang bayan naman sa Bulacan, umabot ang lagpas bewang ang baha. Pinasok din ng tubig ang maraming bahay habang apektado rin ang biyahe ng motorista sa MacArthur Highway. At sama-sama nating saksihan, palasyo kung saan nag-oopisina mataas na kapulungan ng Egyptian Parliament na sunog. Pasaway na unggoy sa isang train station sa Japan, nakipaghabulan sa 30 pulis. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Ang Milo. Ilabo ng apoy ang palasyo kung saan nag-oopisina ang mataas na kapulungan ng Egyptian Parliament. At sa Japan naman, isang pasaway na unggoy nakipaghabulan sa may 30 pulis. Narito na po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Halos yumuko na ang mga puno sa Florida sa Amerika sa pag-aalimpuyo roon ng Bagyong Faye at kasama ng malakas na pagbuhos ng ulan, ang mabilis din pag-akyat ng tubig baha. Pero bago pa tumama sa pampang ng Florida, 14 nang nasawi sa naturang bagyo sa Caribbean. Nilaman naman ng malaking apoy ang isang lumang palasyo sa Cairo kung saan nag-oopisina ang mataas na kapulungan ng Egyptian Parliament. Mabilis na sumaklolo ang mga bombero pero bitin ang dala nilang supply ng tubig. Sumaklolo na ang ilang helicopter na nagdala ng tubig mula sa kalapit na Nile River.
Animoy mga miyembro sila ng elite K9 units. Pero hindi bomba o droga ang pilit na hinahanap ng kanilang ilong, kundi truffles. Mamahaling lamang ugat yan na paboritong-paborito sa Europa at nagkakahalaga ng katumbas ng mahigit 20,000 piso kada kilo. Hindi pasaway na pasahero, kundi isang makulit na unggoy ang naging pasakit sa ulo sa isang train station sa Japan. Umakyat pa ito sa ibabaw ng departure board. Dahil sa kulit, 30 pulis pa ang pilit na sa kanya'y humuli. Pero sadyang mailap si Monkey at nakawala pa nang tumakbo patungo sa isang kalapit na truck. Para sa saksi Joseph Morong, nag-uulat. Para sa karagdagang balita, patuloy ang tumutok sa GMA News of Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. Susunod ang Born to be Wild at yan ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Harold Clavio, proud to be Kapuso. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo po lang. Ako po si Mickey Morales, proud to be Kapuso. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi!